We're here at Shatin Park. Airdrop. Kami na tinapay. Pag-dinner na namin ito, merienda sa dinner. Paggaling sa paglalakad at pamamasyal. So we forgot to introduce ourselves. So I am Merdin Viernes Salvador from San Mariano, Isabela. And I am Jinky Romero from Tuguegarao City. So, eto na nga. Para sa mga gustong magpunta ng Hong Kong, actually, gaya nga ng sabi namin kanina, parehas kaming first timer dito sa Hong Kong. Ako galing ako ng ex-abroad ako, galing ako ng Jordan. Siya talagang first timer na, literal na first timer niya mag-abroad, mag-PH. And then, so ipapaliwanag namin sa inyo yung mga dapat nyong asahan. Kasi meron yung iba na, gusto kong pumunta din ng Hong Kong kasi ganito, ganyan, mas mabilis lang yung yung trabaho. Sa iba. Pero sa iba, marami pa rin yung trabaho, di ba? Yes, so gaya na lang, example sa amin, yung amo ko versus amo niya. Yes. So, yun ang ipapaliwanag namin sa inyo. So, siya kasi, may time siya ng trabaho. From 8 to 9? 8 a.m. to 9 p.m. So, ako naman, gumigising ako ng 6 and then, late ako natutulog. Pero ang kagandahan niya, pwede ako matulog ng tanghali pag wala na sila. So, umpisahan natin sa daily routine. Ayan, gaya, anong oras ang gising mo? 6. 6. Ako 7. Bakit ka gumigising ng 6? Kasi yung alaga ko, umaalis kami ng bahay 7:05. So, ang gising ng alaga ko is 6:45. Nga pala guys, yung alaga kasi niya is nag-aaral na. Yes, yung alaga ko is 13 years old. But, sad to say, kailangan, parang isusubo mo lahat sa kanya. Di ba? Yeah. Ganon, imagine, 13 years old and yet, pati pag-flush ng toilet. Oh my God! Hindi Really? na magawa. Yeah. Yes. So, ganon kahirap dito. Mga simpleng bagay, pero hindi nila magawa. And then, sa akin naman, kapilarm ako ng 6:30, tapos lalabas ako ng kwarto ng 7 para mag-almusal. And then, 7:30, ilalabas na yung alaga ko. Yung alaga ko is baby. Actually, magsi 6 months na siya sa susunod na buwan, December 7. And then, every 7:30, nilalabas na nila siya sa kwarto para mapalitan ko ng diaper. Tapos, papadedein ko, gano'n. After mo magatid sa alaga mo, ano nang So, ginagawa? after ko aalis kami ng bahay, 7:05, exactly. 7:05 to 7:08 lang. And then, after that, pag may hatid ko siya sa sakayan ng bus, diretso palengke na ako. By that moment, hindi pa ako nagkakape or kumakain. Minsan, kapag kumakain na yung alaga ko, sinasabay ko na yung pagkape. Yes, talagang pabilisan yung galaw. Kailangan mabilis kasi imagine mo, 6:45, gigisingin mo yung alaga mo. Pagbangon niya, dapat ready na yung toothbrush. Pag bumangon na siya, ayusin mo na yung bed, ihahanda yung uniform niya. Kasi nga, di ba, 13 years old, kailangan hinahanda lahat. As in, imagine, brief, medyas. Spoiled kasi yung alaga. Spoiled kasi yung alaga ko. And then, pagkatapos ko na naayos yung kwarto niya at naayos ko yung uniform niya, by that time, tapos na rin siya sa banyo. So, pagkatapos ko sa kwarto niya, diretso ako ng banyo, ipa-flash, at lilinisan yung baso and toothbrush na nagamit niya. Ibabalik ko sa lalagyan. Grabe. Pagkatapos niya ng CR, diretso kain na siya. So, dapat, bago siya gumising, naka-ready na lahat. Ito naman tayo. Pagdating naman sa linis. Next is sa linis. Ako, yung linis ko sa bahay, actually, parehas naman kaming maliit lang yung bahay ng amo. Halos doble yung sa akin. Malaki ba yung banyo? Maliit lang naman, pang 840 sa akin, 540 sa akin. Diba? 8. Konti lang. Konti lang yung nila. Different. Oo, ang difference nila. Tapos, ilan ba yung kwarto sa'yo? Tatlo. Tatlo yung kwarto sa kanya. Sa akin kasi 2 lang. Yung isa sa akin, yung isa dun sa amo ko, tsaka dun sa baby. Kasi kasama nila yung baby sa kwarto. So, ito nga, yung routine ko every morning. So, gigising ako ng 6:30. Lalabas ako ng 7 para mag-almusal. And then, around
7:25, yan, ire-ready ko na yung gamit ni baby. Tapos, ilalabas na nila siya ng 7:30 para mapalitan ko ng diaper and then, papadedein ko, ganyan. After ko siyang padedein, syempre, makikipaglaro ako sa akin, maglalaro kami, ganyan. Tapos, pagpatak ng 9, ayan, aantukin na siya. Yun na yung time niya na para matulog, pinapatulog ko na siya. And then, kapag napatulog ko na siya, maglilinis na ako. Yung linis na ginagawa ko is, simpleng punas lang, as in punas lang, ganyan. Tapos, after ko magpunas, after ko magpunas ng mga gamit sa sala, hindi mo na ako nagbabacuum kasi tulog na si baby. Tapos, yung sa CR naman, yung linis ko sa CR, actually, in-upload ko na yun, may upload ako sa YouTube ko na na naglilinis ako ng CR. Tapos, ganyan, punas lang din, as in punas lang. Pero kapag yung kapag kunyari weekend, day off ko ngayon, 'di ba? Tapos bukas, every Sunday or Saturday, doon lang ako parang nagde-general cleaning. Sa kusina and then sa CR. Kailangan talagang inaano ko siya, yung kinukuskus ko ganyan. Pero dito naman kasi sa Hong Kong, ang kagandahan dito kapag yung maglilinis ka ng CR is punas lang ganyan, 'di ba? Kasi nung nasa Jordan ako, as in papaliguan mo yung CR, be. Alam mo yung kukunin mo yung shower tapos as in papaliguan mo talaga yung buong yung pader, yung as in yung pader niya, ganyan, tapos sasabunan mo lahat 'yan, ganoon. So, unlike dito sa Hong Kong na as in spray lang tapos pupunasan mo lang siya ng ganyan. Tapos na. Siguro depende sa pamilya. Kasi ako, everyday. Hindi, ganun lang din kasi yung tinuro ng amo ko. Pero sa kanya kasi yung linis na ginagawa niya is as in linis. Or yung sa'yo? Ako kasi palautos pa yung amo niya. Yeah, yes, sobra, palautos. Example na lang pagdating ko anak na, Jane, you clear my room. Jane, you clean my room. Yung clean tsaka clear niya, magkaiba. Jane, you sweep my room. Pag sinabi niyang clear, tanggalin mo yung mga nasa ibabaw ng bed niya. Pag sinabi niyang clean, linisan mo yung buong kwarto niya. And then pag sinabi niyang sweep, sweep lang talaga. Then you sweep my room. Then you mop my room. Then you clean my room. Kung ano lang din naman ang inuutos nila, yun lang din talaga yung gagawin mo. And then, nasa sa iyo na kung may initiative. Pero kung mabait kasi yung amo mo, kahit nakakahiya naman na nakakahiya. Kaya maganda, minsan talaga pag mabait din yung amo mo, kahit gaano sila ka palautos, maiintindihan ko lang. Oo, kala. So the difference between our employer yung sa kanya palautos yung amo niya. Sa akin kasi hindi sila palautos. As in, yung mga amo ko kasi kaedad ko lang. Ilang taon yung mga amo? Yung amo ko is, yung babae is 49, yung lalaki is 50. Yung mga amo ko naman, yung babae 32, yung lalaki 34. Tapos, so hindi naman talaga sila palautos. Nung una, syempre mahirap yung linisin yung bahay nila kasi syempre madumi ganyan. Hindi naman sila naglilinis. Kailangan mo talaga ng general Kailangan mo talagang i-general cleaning. As in, alam nyo ba, nung first 3 days, first week ko dito, as in, yung 3 days na yun, ang sakit ng kamay ko. Alam mo yun, nagkakalyon na yung kamay ko kasi maya-maya ka nagpupunas ng basa, nagpipiga ng basahan, maglalaban ng basahan. Siyempre, sa dumi ba naman nung tapos, kailangan mong labhan ng mabuti yung basahan, tapos pipigain mo pa ng husto. Hindi pwedeng hindi mo pigain ng husto kasi ang sabi nila, yung tubig dun sa furniture sila, so baka daw masira. Sa akin naman nun, halos 1 week, mag-2 weeks siya. Yung kamay ko, naawa ako sa kamay ko kasi talagang, alam mo yung nagda-dry, alam nila yan, alam nila. Kasi sinasabi ko, ate ano bang kasi yung kamay ko, 1 week pa lang ako, pero yung kamay ko sobrang dry. Kasi sa paglinis. Lalo na yung mga sabon. Sa akin naman kasi tubig-tubig lang talaga, ayaw nila ng may ini-spray-spray. Sa CR lang, tapos sa kusina, ganyan. Pero pagdating sa sala, yung mga furnitures doon, as in tubig lang. Lalaban mo lang yung basahan, tapos tubig lang. And then, pipigayin mo ng so. Tapos yun, pupunasan mo lang ng ganyan. And then, after ko maglinis ng sala, ng CR, ng kusina, tapos na yung trabaho ko, saka lang ako magbabacuum kapag gising na si baby.
And then, nga pala, yung pagpupunas ng pagpupunas ng floor, how do you, wash your floor? I did them. Map? Yeah, I use Map? mop. But, Buti ka pa. pero, eto ha, mostly kasi sa mga mop, hindi naman talaga natatanggal o talagang nalilinis yung floor tama. Oo, totoo. So, mostly, ang ginagawa ko, pag wala sila or tulog sila, alam mo yung pamunas, nakagloves ako, Mano-mano. mano-mano para malinis yung tubig. Ganun din yung tinuro sa akin na Bihira yung ginagawa kong nag-mop na meron sila. Nagmamap ako kapag nandyan sila, pero kapag wala sila, ang ginagawa ko, nagpupunas. Kasi maraming naiwan, mostly hair. Yung amo ko napakaselan, grabe. Alam mo pag may nakita siyang isang buhok, Jane, come here. Look, there's a hair. It's very dirty. You sweep, you mop. Ganun siya. May mga among ganyan. Ganun kaselan yung amo ko, lalo pagdating sa buhok. So, ako naman, tuwing may nakikita na akong buhok, pinupulot ko na siya. Oo, very particular siya in terms of hair. Kasi daw, ang hair is napakadumi. So, sa mga gustong mag-abroad, tandaan nyo, hair, marumi sa kanila, lalo na sa pagkain. Kaya gusto nila lagi nakatali yung buhok. At saka gusto nila yung maiksi. Tapos naman ako, pagdating naman sa pagpupunas din ng floor, as in mano-mano, yung basahan talaga. Tapos, dati, natawa pa ako nung una, kasi yung pag magkakan ako ng floor, as in yung, alam mo yung ganun, literal na punas, ganyan, sige, punas. Tapos meron yung time, actually magti 3 weeks na yata ako noon nung napansin nung amo kong lalaki, sabi niya, Jinky, sabi niya, it seems like you put all the dirt anywhere, ganun siya. Tapos I'll teach you how to wipe the floor, gano'n. Tapos sure sir, sabi ko. Tapos sorry, gumaganon ako. Tapos di tinuruan niya ako, ang pagpunas niya is yung as in yung one direction, pag ganun, papunta daw sa'yo. You should do like this, ganun Yes. siya. Para yung dumi hindi mapunta kung saan-saan, sabi niya. At hindi bumalik. Mm. And eto pala, naalala ko yung tinuro sa akin nung nag-test na kami. Once na magwalis ka, lalo na sa mga inchik, pabaliktad. Di ba tayo, nauuna yung walis? Dito naman sa mga inchik, kailangang mauuna ka bago yung walis. Oh. Oo. Parang yung tinuro ng amo mo. Kaya pala ganon, kapag yung sa pag magwa-wipe ng floor, sabi niya, dalhin mo sa'yo yung dumi. Sabi Yes. niya, papunta sa'yo. Alam mo yung ginagawa ko nung Ay, yung paganon ka. Oo, be. Ang ginagawa ko na kasi ang hirap naman kaya magwa-wipe ka ng floor tapos paatras ka. Nakakangalay kaya ng paa. Masakit pa sa likod, promise. Every time Kaya ang nagwawalis ginagawa ako ko, ng gabi. ang amo ko namang lalaki is everyday umaalis siya kasi nga may trabaho. Isa siyang accountant ng bangko. So everyday umaalis siya. Yung amo ko namang babae, wala namang pakialam sa akin yun. Nagsa-cellphone lang, order lang ng online yun. Tapos ang ginagawa ko, yung pag-wipe ko ng floor, as in, ganun. Kasi minsan, syempre Yung nakasanayan natin. Oo, pag ganun, as in, ginaganon ko na siya. Ganun yung So, tandaan nyo ha, sa mga inchik, hindi pwede yung ganon. Kailangan paatras siya. Kasi Pero pag nandyan yung amo ko lalaki, ganun ako pero although alam ko naman na pinapanood nila ako sa CCTV, pero wala naman silang sinasabi sa akin na, Gigi, mali yung ginagawa mo, mga ganon. Wala naman. Minsan kasi as long as na malinis naman siya, wala naman silang Oo. ganun naman. And sa mga amo ko naman, kahit paano kagandahan sa kanila, kung ano yung mga chopstick or mga spoon, mga plate na ginagamit nila, yun din yung ginagamit ko. Oo. And then, kung ano yung mga pagkain doon sa kanila, pwede kong kainin. Kaya lang, syempre, mahihiya ka na lang ganun. So, pagdating po sa paglilinis, yung amo niya, gaya nga ng sabi namin kanina, yung amo niya sobrang maselan. Yung mga amo ko naman, basta alam nilang malinis yung gawa mo, wala na silang pakialam ni hindi na sila, kahit may makita na silang buhok after ko, kunyari, naglinis ako ng umaga,
Tapos may makikita silang buhok ng tanghali. Ganyan. Buhok naman ng asawa niya kasi yun. Tapos hindi na sila nagsasabi na ang dumi ng bahay, ganito, ganyan, i-map mo. Hindi na sila ganon. Although yung sir ko naman, pag minsan kasi, parang sakit na lang din yan na pag every galing siya ng work, kukunin niya yung vacuum, magbabacuum na siya. So nung nakaraang araw, nag-uusap kami nung amo kong babae, sabi ko sa kanya napapansin ko nga si sir na sobrang hands-on pagdating sa bahay, lalo na. Siyempre malinis kasi siya sa bahay. Oo, napapansin ko, sabi ko. Tapos sabi ko minsan nga nagugulat ako na bigla-bigla na lang niya kukunin yung vacuum, nahihiya tuloy ako, sabi ko. Na parang madumi ba yung bahay, gumaganon ako sa amo ko. Hindi, hayaan mo lang siya, ignore mo lang, ganun siya sa akin. So yun, mga amo ko hindi sobrang selan. Yung amo niya sobrang selan. Although yung lalaki lang din naman ang maselan sa'yo, Yes. diba? Yung lalaki yung sobrang selan. Kaya ako din naman very particular pagdating sa lalo na sa floor. Kaya tuwing naglalakad ako, dahan-dahan ako kasi tinitignan ko talaga kung may buhok ba. Lalo na yung buhok ng asawa niya at yung buhok niya naglalagas. Alam mo yun? Yung amo ko, Alam mo yun, lalo yung first week and second week ko, Diyos ko, nakakailang walis at map ako maghapon. Nasa 6, 7, ganun. grabe. Ganun kadalas yung pagwawalis at map ko nun. Pero ngayon natuto na ako. Minsan, hindi na rin ako nagmamap. Promise, walis na lang. Hindi sila Hindi nila pag pinapanood ka nila sa Ewan ko. sa bagay kapag hindi ka naman nila sisitahin, so parang wala na silang pakialam, ganun. Oh, as long as kasi naman nilang malinis yung bahay. Hindi naman nila yun eh. Kasi sa akin napapansin ko naman, basta ang particular lang talaga yung lalaki sa akin, yung buhok. Tapos, basta pagkagising niya ng kwarto niya, nilinisin mo yung kwarto niya, wawalis mo. And then, pag alis niya ulit, iwawalis mo. Pagdating niya, dapat malinis yung kwarto niya. And then kapag katapos niya naligo, kailangan iwalis mo na naman yung kwarto niya. Ganun siya. Oo, ganun. Kahit gabing-gabi yan, alas 2 ng madaling araw, alas 3 pag may nakita siyang buhok at gising siya, iwawalis niya yan. Magigising ka na lang, nararamdaman mo nagwawalis siya. Babangon ka, titignan mo. Ayun, nagwawalis siya. So yun, pagdating sa linis, ganun po yung yung amo ko. kailangan yung asahan na hindi lahat ng amo parang okay sa paglilinis, ganyan. Minsan may mga amo din na inobserbahan kapag dating sa linis kasi kapag ayaw kanila, terminate kanila. Yes. Pagdating din pala sa terminate, yun yung isang kinatatakutan dito sa Hong Kong, ang terminate. Kasi may mga amo na kahit okay ka, kahit masipag ka, oo, kahit ibigay mo yung best mo, mo, pag hindi ka nagustuhan or bet talaga, pag hindi ka nila trip, pag ayaw nila sa'yo, ganyan, pack your things. Follow the national highway. Ganun, Pag ganun sinabing lang. pack your things, you should pack your things. Wala kang magagawa. Tapos ka na, ihahatid ka na sa agency. Ganun lang. Swerte mo kung makakakuha ka ng panibagong amo. Kasi pag na-terminate ka dito, meron kang 14 days para mag-stay. And then, sa 14 days na yun, dapat makahanap ka ng employer mo. Kung wala, uuwi ka talaga ng Pilipinas. Pero kapag may nahanap ka naman habang nandito ka, kailangan mo pa rin namang mag-exit papuntang Pilipinas tapos babalik ka dito. Pero meron yung kasabayan ko na na-terminate siya. Na-terminate siya and then nakahanap siya ng panibagong amo. Pero hindi na siya pinag-exit. Sabi, after 1 year daw siya mag-exit. Pero sa Macau lang. Yun naman ang sabi. Oo, mag-exit lang siya doon and then babalik ulit siya mga after 1 week. Ganun. Parang madalian lang or gano'n. Masabi lang na nag-exit siya. Saan naman siya mag-stay din pag ano? Sabi ko naman yun. Depende yun kung ilang days. Mostly 3 days to 5 days lang. So, yun. And then, ang last na trabaho ko, yung baby ko kasi is, ang routine ko sa kanya, every 7:30, palit diaper, tapos padede. And then yung next is, ngayon kasi kumakain na siya, so pinapakain namin siya ng 11. Tapos,
12, dede na naman. Palit diaper, dede na naman. And then yung next na dede niya is 4:30, ayan. Palit diaper, and then dede na naman. Tapos yung last na dede niya is 9. Papalitan ko lang siya ng diaper. Hindi ko na siya papadedein kasi sila na yung gumagawa. Na, punta ka na, maligo ka na. Tapos ang ligo pa dito is every gabi sa akin, Yes. ha? Sa'yo ba? Gabi din? talaga. Alam nyo, dati ang sabi sa akin ng madam ko, mga between 2 or 3, maligo na ako. Kasi, by that time, wala nang tao sa bahay. Kasi, yung amo kong lalaki, naging tambayan na yata niya yung banyo. Halos, every time umuwi siya, diretso yan ng banyo. Pagkahugas ng kamay, diretso ng banyo. Mag-iisang oras, meron pa yung time, isang oras mahigit ko siyang inintay. Hindi ko maipasok yung pinangmat ko kasi nga nasa banyo siya. So hindi ako pwedeng matulog na nasa labas siya. Diba? Kasi pagagalitan ka. Tapos ang gaya nga ng sabi ko na hindi pala utos yung amo ko. Yung mga amo ko kasi kapag alam nilang tapos na kunyari pag naghugas na ako ng pinagkainan namin ng tanghali, tapos mamaya may gagamitin sila. Hindi na nila iuutos sa akin yung sila na mismo yung gagawa para linisin. Sa'yo ba? Kapag usually kasi pare-pareho kaming late natutulog. Late ka natutulog kasi late talaga sila natutulog. Kasi yung problema. Ang problema pa dito, guys, yung hinihigaan kasi niya is sa computer room. Nandun yung alaga niya naglalaro. So mostly yung bata gising siya hanggang alas 3 to 3. So ako naman, mas pinipili ko na lang matulog sa sala kasi nga ang ingay. So kapag nag-aaway sila, lakad dito, lakad doon, naririnig ko din. Parang nung isang gabi, nagbubulyawan sila sa tapat ko. Yung mga ganun. Mga ganung eksene ba? Kahit naka-earbuds ka, maririnig at maririnig ko. Kaya ang kagandahan naman, sabi ko nga, pwede akong matulog ng tanghali pagkaalis ng boss kong lalaki. Yan nga, after linis ko at tulog pa si baby, yan, nagtatambay na ako dun sa kwarto ko. Pero, I think pwede lang naman akong umakyat sa higaan ko kasi one time ginawa ko, wala naman silang sinabi sa akin. Pero syempre, nakakahiya nga. Magpahinga. So, dun lang ako lagi sa bintana ko, nakaupo, padungaw, cellphone, ganyan. Tapos, kapag 9 PM na, dun na maliligo na ako, and then, after ko maligo, yun na, pahinga ko na. So, wala nang istorbo. Ako naman, after ko magluto, kasi most of the time, 7:10, tapos na ako magluto. So, pagkatapos ko magluto, maliligo na ako. And then, pagkadating nila, mga 7:40, gano'n, kakain kasi agad yung babae, yung apo ng babae. And then ako naman, pagkatapos ko maligo, nagtutupi na ako ng damit. Kasi by that time, tuyo na yung mga damit. Alam niyo ba, isa pa dito, yung mga sampayan nila, ang liliit. Kawawa ka magpatuyo ng damit. Yung laba mo ba, araw-araw? Yes, araw-araw. Sa amin, once a week. Hindi kayo natatambakan? Hindi naman sila palagi nagbibihis, be. Yung Yung damit nila, sasampay dun sa kwarto ko. Tapos, ihahanger nila dun, tapos gagamitin nila ulit kapag lalabas sila, ganun. Yung mga amo ko, at silang tatlo, halos 6 times o 5 times Pero palit sa isang araw. Pero yung towel na ginagamit nila, yun ang maya-maya palit. Kasi after nila maligo, lalagay agad dun sa basket. Tapos kapag, kunyari maghihilaw ko sa kukuha na naman ng panibagong towel, ganyan. O kasi in terms of face talaga, ganun din sila. Pero kasi naman doon, di ba kunyari, di ba, umaga, di ba, magpapalit yung alaga ko. Pagdating ng bahay, pagkagaling ng school, magpapalit yan. Magpapahinga siya. After 1 hour, lalabas siya, pupunta maglaro. Magpapalit siya, pang outside. Hindi nakatatlo na. Pag uwi ng bahay, magpapalit ulit. And then, kakain sila sa labas. Magpapalit ulit siya ng panglabas na damit. Iba na naman. Pagka uwi, dapat nakaredy na yung pangtulog na damit. Maliligo siya.
So, ibig sabihin, Diba? 6. So, So, yun na ang- beses siyang nagpapalit. So, everyday akong naglalaba. Kasi yung tatay niya, 4 to 5 times din nagpapalit. Tsaka yung nanay naman niya, mga 4 times na lang. Grabe naman. Yes. So, everyday ako naglalaba para hindi tambak. So, yun yung mga dapat yung asahan. Yes. Parang kanina, ito day off ko. Di ba day off ko? Nakiusap yung babae at lalaki na kung pwede daw ba ipaghanda ko yung anak nila ng agahan tsaka uniform niya kasi papasok. Kasi may pasok siya ngayong Sabado. And then, yun. since magda-day off ako, alam kong matatambakan na naman ako. Habang niready ko yung pagkain ng bata, sinalang ko na din yung labahan ko kasi kinaumagahan lang din naman. Gagaba Yun ka. lang din naman ang gagawin ko, maglalaba at matatambakan lang din naman. So, yun. Mga bagay na kailangan Mga bagay na tanggapin. kailangan yung tanggapin, na kailangan yung asahan na hindi lahat ng amo ay madaling, yung mga madali lang ipapagawa sa inyo, yung parang lahat, petics. Although, hindi, may mga kagaya namin na after ng work, petics na parang, feeling ko parang isa na ako doon na after kong magtrabaho, wala na akong ginagawa, ganyan. Ako Tapos din. yung mga amo ko, hindi pa pala utos, ganyan. Ang problema lang sa akin is, punta tayo sa pagkain. Pagkain. Yun yung, Pagkain. Yun yung malaking pinagkaiba na. Oo, yun yung malaking pinagkaiba talaga namin sa pagkain. Kasi yung mga amo ko, as in, hindi ko alam kung nagtitipid ba sila or talagang kuripot Naghihirap. lang sila. Kasi, maalala ko pa nung September 26 ng gabi, ay hindi, 27 ng gabi, kasi 26 ako dumating nun eh. Nung 26 na yun, bumili yung amo kong lalaki ng pagkain to celebrate daw, ganyan. And then, nung 27 na, nagluto yung nanay niya ng kanin. Nagluto yung nanay niya ng kanin. And then, syempre ako, di ko pa alam yung ginagawa ko, tapos natataranta pa ako sa kanila. Kasi nga makakaedad ko lang sila, nahihiya ako. Tapos, di ba? And then, sabi nung mga amo ko sa akin, sabi niya, Jinky, you can get your rice na, ganun siya. And then, sabi ko, okay, sabi ko. Tapos, binigay nila sa akin yung sandok, pati yung bowl. Then, hinahanap ko yung kasa kayo yung kanin, sabi ko. Tapos, pumunta ako dun sa taranta ko, sa may lamesa namin, sinundan nila ako. Sinundan nila ako, tapos sabi ko, hinahanap ko yung kanin, nasan kayo yung kanin? Sabi ko, nahiya naman ako magtanong. Tapos, bumalik ako sa kusina, sinundan na naman nila ako. Tapos, hindi ko na na-taste yung sarili ko. Sabi ko, where is the rice, sir? Sabi ko. Tapos, tinuro nila sa akin yung rice cooker dun sa, although hindi ko naman kasi alam na rice cooker yun. Tapos, tinignan ko. Tapos, pagkatingin ko ng ganyan, alam niyo ba yung kanin na naluto? Alam mo, parang kalahating takal lang talaga yung, kalahating takal lang ng baso yung niluto. yung sinaing. Tapos sabi ko, shit, nagugutom na ako that time kasi syempre nag-start na ako ng work na yun. Pero yung nag-start na ako ng work na yun, wala pa ako masyadong ginagawa kasi pinag-observe pa lang ako. Tapos, yun na yung kumuha ko ng kanin. Alam niyo ba, sa sobrang hiya ako, yung kumuha ko ng kutsara, tapos as in yung kanin ko is isang ganun lang kasi tatlo kaming kakain, tapos ganun yung kanin, my God. Doon ako naloka, and then siguro napansin nila yun, tapos nung mga sumunod na araw na yun na nagpapadagdag na sila ng kanin na kasya na ba sa atin yan, ganito ganyan siya sa akin. Tapos oo, sabi ko na lang. Kahit hindi naman talaga. Oo, kahit hindi naman talaga. Kasi syempre nakakahiya nga. Matutong mag-adjust. Oo, ikaw na yung mag-a-adjust, ganyan. Tapos kaya alam nyo ba, nung mga 3 weeks ko dito, first week to second week, as in bumagsak. Yung payat ko na yung bumagsak pa yung... Nahalata namin yung payat niya. Ang laki ng pinayat. Pumayat ako that time. Tapos alam mo, di ba, may mga dala kayong pagkain, mga merienda na dinala namin nung nag-day off kami, nakita namin. Ay, ang ginawa niya, pinauwi namin sa kanya lahat yung mga pagkain para may makain siya. Kasi nga, yung amo niya, kuripot sa pagkain. So, Yun pa, ito pa pala. may isang kasama Meron pa kami isang kasama na kasabayan ko nag-flight dito. And then, yun talaga, ang problema sa kanya, pagkain. pagkain din. Walang, Kung problema ko ang pagkain, mas problema niya ang pagkain kasi hindi siya pinag-aalmusal,
Tapos, pakakainin siya ng tanghali is noodles lang. And then, as in, konti lang. Tapos, wala din siyang merienda. Tapos, sa gabi, ang pagkain nila is, as in, konti lang daw yung binibigay sa kanya. Minsan pa nga, parang walang pakialam daw yung amo niya kasi, kunyari, lalabas daw yung mga amo niya. Pagbalik, yung iba naman daw lalabas, ganyan. So, parang, ano yung kakainin ko, di ba? Mga ganun. Wala naman daw sinasabi sa kanya na magluto ka na ng pagkain mo, lutuin mo kung anong gusto mo, wala daw ganun. So parang syempre, as in yun talaga ang kawawa sa amin na nagpunta dito. Kasi minsan pag ganun kasi yung mga amo, antayin mo kasing sasabihin nila kung magluluto ka ba talaga ng pagkain mo or hindi. Kasi nakakahiyang magluto na lang basta-basta. Kasi malay mo, binibilang nila yung mga groceries. So yun pa nga ang problema daw sa kanya na kapag kunyari may kasama daw kasi siyang lola doon. So parang kapag may binibigay daw na pagkain parang yung amo niya yata, kinukuha daw nung matanda. Tapos parang inuunahan daw siya, mga ganyan. Syempre nagugutom yung isa. Tapos kapag may mga nawawala daw na pagkain doon, siya daw yung tinatanong, mga ganun. So yun ang mga dapat yung asahan, wag kayong umasa na, papunta ko ng Hong Kong kasi malaki yung yung kung sa usapang sahod, okay tayo, pero pagdating sa pagkain, sa trabaho, magkakaiba po talaga yan. Wag nyo nga asahan na, yung nakikita nyo sa amin na panay ang gala namin, kung saan-saan kami nagpupunta, ganyan. Libangan lang namin yun, pero wag nyo nga asahan na yung, siguro tong mga petics sa mga amo nila, mga ganyan. No, wag kayong masang ganyan. Kasi hindi magkakaiba po talaga ang mga amo dito. May mga amo pa na malas mo kapag napunta ka pa sa mayaman, ganyan. Mayaman na sobrang kuripot. At sobrang selan. Nako. Kasi tapos yung mga amo ko naman pagdating din sa baby, hindi sila maselan. Tapos may mga nababasa ko sa Facebook, sa group, yung sa finish contract, mga ganun. Tapos may mga nababasa ako doon, may baby. Yung mga may babies din sila. And then alam niyo yung pinapagawa ng amo niya, yung as in bago siya matulog may pa-assignment pa daw si amo niya na how to feed ganito ganyan, how to feed, how to bath, mga how to prepare the milk, how to feed, ganon. As in, inaano niya pati yung settings, yung pagpindot-pindot ng mga machine bed, di ba? Ay, oo. Grabe. Alam mo yun, sa sobrang curious ko nga, sabi ko, grabe naman yung amo mo, sabi ko, baby din yung alaga ko, pero walang ganyan, sabi ko. Tapos yun nga, sabi din daw ng iba sa kanya na may mga baby din daw sila, pero hindi daw ganun yung mga amo nila. Parang mga siguro yung amo ko na parang sobrang detailed and orient. Oo. Kasi pero yung pangit naman ng ganun. Kasi yung amo ko, magpapahinga ka na lang tapos kasi yung amo ko naman, kung saan nakalagay yung isang bagay, dapat kahit maglinis ka maghapon, kahit balik-rin mo yung buong bahay. Kung saan nakapatong yung bagay na yun, dapat nandun lang din. Hindi siya pwedeng ma-move or kahit sa. So may mga ganong amo talaga. So sa akin naman, in terms of food, wala akong problema. Kasi talagang busog siya sa pagkain. Sagana ako sa pagkain. Ngayon sa akin kasi yung pagkain, yun nga, sa umaga, tinapay, kape. Tapos sa tanghali, noodles. Alam mo ba, meron pa yung time na as in mangyak-ngyak na ako na parang habang nagluluto yung nanay ng amo ko. Kasi lagi yung pumupunta dati yung nanay ng amo ko sa bahay kasi siya nagpapaligo doon sa baby. Tapos nagluluto siya ng ulam namin sa gabi, ganyan. Tapos magluluto siya ng tanghali, noodles na naman. Alam mo yung yung pakiramdam na naiinis ka na kasi hindi naman tayo sanay na ganun yung kinakain natin, 'di ba, na noodles. Ng OWA before na asahan nyo ganito ganyan na noodles lang, ganito ganyan. And then nung nandito na ako tapos ganun palagi yung fan. Nung una, okay pa, naiintindihan ko kasi syempre bansang Hong Kong nga, 'di ba? Hindi naman lahat nagkakanin sa tanghali. Tapos may time na parang alam mo yung naiiyak na talaga ako, sabi ko gumaganon na ako, as in parang alam mo yung napipikon ka na ganyan na parang ayaw mo nang kumain, pero no choice, kailangan mong kumain kasi wala ka na may ibang kakain, wala ka na may ibang choice. Tapos mararamdaman mo yung parang awang-awa ka sa sarili. True, yun. Tapos meron pa yung
O sabihin na nating noodles ganyan. Pero pagdating naman kasi sa kunyari, konti lang yung nilalagay ko sa pagkain ko. Dadagdagan ng matanda yan, lalagyan niya. O kumain ka, ganun siya. Tapos meron pa doon kung gusto mo. Mga ganon. Pero kung aasahan ko na yung parang sayo na, oh Jane, ganito ganyan, Jane, you eat all you want, mga ganon. Hindi, no, I'm not like that. My employers are not like that. Ako sobrang thankful ko naman kasi kahit ganun yung mga amo ko, pagkakain kami sa labas, kung ano yung pagkain nila, ganun din yung pagkain ko. And then kapag hindi ako kumukuha ng pagkain, sila mismo yung kumukuha ng mga pagkain at nilalagay mismo sa plato ko at sinasabi, Jane, kumain ka pa, ang payat mo. Jane, kumain ka lang ng kumain. Mga Diba, ganung mga bagay. Jane, magluto ka lang ng kung anong gusto mo. Jane, ganito yung pagkain. Magluto ka lang. Kumain ka lang. Ganun. Hindi mo kailangan ipaalam pagkain yan. Ganyan yung mga karamihan na amo dito. Madamot. May mga hindi naman siguro sa madamot, siguro parang ano lang, parang nagtitipid. Hindi ko alam kasi newly ano lang yung mga amo ko eh. So parang syempre kaedad ko pa, parang nagtitipid siguro sila. Although naiintindihan ko naman Siguro na at saka syempre bagong parang bagong kasal, mga ganyan, bagong I mean, newly built family. Oo, like ganun. Siyempre talagang mag-adjust. So kung napapansin nyo, nag-jacket na ako. So nilalamig kasi na siya. ako. Kasi yung suit ko, ano siya, See-through. see-through. See-through pa more. Oh, malamig na kasi dito. So ano pa ba yung kailangan nating sabihin sa kanila? Ano pa ba? And then, 'di ba, mostly ang inaasahan yung hours of work is 8 hours. No. Huwag yung asahan Huwag yun. yung Mostly asahan. dito sa Hong Kong. Karamihan dito nagdo-duty ng 18 to 20 hours. Pero sa akin kasi talaga eh, 7 to 9. Sabihin na lang sa akin, gumigising ako ng 6. Natutulog ako ng, sabihin mo ng pinakaswerte kong matutulog ako ng 11:30. Pero yung pinakamatagal na to na ano mo, pahinga mo. 2:00. Oo, 2:00. Minsan nang maabot siya ng 2:00. Bakit? 2:00. Kasi yung mga amo ko, gising pa, yung bata, nasa computer room, so hindi ako makakatulog doon. Yung nanay at tatay, nasa sala, nanonood. At may mga ginagawa. So, hindi ka rin pwedeng makatulog sa sala. So, minsan, sinasabi ko, pag napapansin lang talagang inaantok na ako ganun, tsaka lang sila aalis. Pero minsan, kapag tinatopak naman sila, na ngayon, medyo kadalasan naman na nakakatulog na ako or nahihiga na ako ng 12 or 11:30. Sobrang thankful ko na kasi kahit paano 5 hours yung tulog ko, 6 hours. Na last few weeks na 4 hours, 3 hours, ganun yung tulog. Pero kasi, ang sabi nila, pwede akong matulog ng tanghali. Pero syempre, hindi mo magawa. Magawa. Diba? So, padilim na, nag-ilaw na sila. So yan. Anong oras na ate? It's already 5:54. So, Kain na tayo. Kakain kami, dito na rin kami magdi-dinner. So, after namin mag-dinner, uuwi na kami. Oo, kasi Ito, taga dito lang siya. So, dyan lang yung uuwian niya. Ako, babiyahe pa ako ng ilang station. 2. Ay, hindi. Mag-interchange pa ako. Siya to bali ilang siguro mga 8. Hindi. Kasi, siya to Kowloon Tong is 3 stations. 1. From Shatin to Kowloon Tong to station, and then from Kowloon Tong to sa lugar ko is nasa 7 or 8. 10 stations, bali 12 stations pa yung dadaanan ko pauwi bago siya makarating. Bago ako makarating dun sa amin. So ayun, and then hindi lahat din ng amo pinaprovide yung mga kailangan nyo sa panligo, mga ganyan. Hindi lahat, kaya wag nyo nga asahan yun. Gaya alam sa nyo, kanya. ang asahan nyo dito, kapag mabait yung amo nyo at hindi kayo, kunyari, parang hindi naman kayo, kagaya sa kanya, sobrang bait ng mga amo niya, mapagbigay, kahit marami siyang trabaho, mapagbigay naman yung mga amo niya. Tiis lang, ganyan, wag kayo yung, uwi na ako kasi ganito, ganyan, Huwag kayo magreklamo. Wag kayo magreklamo. Tapos ako naman kasi, kahit na tipid sila sa pagkain, at least ako, hindi ako sobrang nahihirapan sa trabaho.
Ganun. Kaya okay lang. 'Di ba? At least kompleto yung sahod and then hindi delay yung sahod, ganyan. Yun ang tandaan nyo kapag pupunta kayo dito. Huwag kayo yung nagrereklamo na kayo agad ganito ganyan. Hangga't kaya nyo tiisin nyo kasi kaya nga kayo pumunta dito, 'di ba? Para kumita, para sa future na para sa mga anak nyo. Naman, kung kulang kayo sa pagkain, may pagsumahod kayo, pwede naman kayong bumili. Pwede kayong magtiis. Ang pangit lang talaga dito kapag once na yung mental mo talaga naapektuhan na gano'n at hindi mo na makaya yung ugali ng amo mo gano'n. Kapag may saltik na sinabi gano'n, yun na lang. Kasi may mga amo din dito talaga na ibababa ka, ganyan. Hindi na totally naman nananakit sa parang... Meron kasi mga gano'n. Nabasa mo dun sa may sa bagay. O may mga gano'n. So kapag gano'n, kung ako lang din, talagang gigib up ako. Pero kung sa trabaho lang naman, kaya ka pumunta dito dahil sa trabaho. True. So, asahan mong mahirap. Asahan mong mahirap. Huwag mong asahan na, punta ko ng Hong Kong kasi madali lang yung trabaho tapos makakagalap ako anywhere. Blah, blah, blah. Huwag ganun. Tsaka, kaya kapag may nakikita kayong OFW na nag-happy-happy, do not judge them kasi yun lang yung way nila para relieve ng stress nila. Kasi hindi natin alam na baka mamaya kasi kaya ganyan. Parang kami, kung gala-gala. Kasi yung 6 days na yun na pagtatrabaho, imagine, sobrang pagod at sobrang stress yung dinadala namin. And ano nga pala pagdating din sa day off, wag nyo nga asahan na yung employer nyo bibigyan kayo kaagad ng day off kasi hindi lahat ng amo nagbibigay kaagad ng day off. Nag-day off ka ba agad-agad before? Ako din. Dumating ako dito ng 26, 27, 28, 29, nag-day off na ako, ganyan. So, yung mga iba, hindi pa sila nagde-day off. May mga isang buwan na hindi pa nagde-day off, mga ganon. May after 2 weeks or after 3 weeks. Basta wag nyong tapos yung pero kung malakas naman yung loob nyo, pwede nyo kausapin yung employer nyo na kailangan nyo mag-day off, ganito, ganyan. Malakas yung loob nyo, ganun. Tapos yung mga off nila na yun, na hindi sila nag-off, hindi bayad. May mga ganong employer. Kaya yun ang aasahan. Palakasan ng loob dito. Ang kailangan yung baunin kapag pumunta kayo dito. At saka nga pala, pag mag-abroad kayo, pag pupunta kayo, kahit saang abroad pa yan, kailangan kapag nakapag-desisyon na kayo, pag gusto nyong mag-abroad, pag-isipan nyo muna ng maraming beses. Kasi hindi siya basta-basta. Hindi basta-basta kasi ang pinakakalaban mo dito, lalo na kapag baguhan ka, is homesick. Talaga. Yun ang kalaban mo, homesick. Na-homesick ka ba? So far kasi hindi ko siya maramdaman. Or siguro sadyang sanay lang ako. Hindi ko maramdaman yung dalaga pa kasi ko. Tsaka sanay kasi ako mawalay sa parents ko since ako na-homesick ako nung na-homesick ako nung like 3 weeks ko yata dito. Na parang alam mo yung feeling na gustong-gusto mo nang umuwi na okay na may isip mo na uwi na lang yata ako kasi mas okay, may trabaho naman ako doon, ganyan-ganyan. Okay naman yung kita. Pero kasi ang iniisip ko after nun, kaya nga ako nag-abroad kasi yung trabaho doon yung trabaho dun, hindi din ganun kalaki yung sahod, tapos yung araw-araw pa nagastos mo. Although ako may 2 akong anak, kaya yun ang pinangahawakan ko talaga. So, hindi pwedeng mag-stay ako ng Pilipinas na dun lang ako nagtatrabaho kasi ganun yung kita kasi meron akong goal sa buhay para sa amin mga yun. So, yun lang. Kung meron kayong mga tanong, pwede pa kayong mag-comment. And then, once again, I am Jinky and Jeng. We are here in Hong Kong. So, pag may mga gusto po kayong malaman, so, feel free to ask. Yun lang po. So, that's all for today. That's all for today. So, see you on next. Hindi ko sure na makakasama ko to next week. So, ayun nga pala, pagdating sa day off, yung day off ko is alternate. Minsan linggo, minsan sabado. Although ang binigay talaga sa akin is Saturday. Ito Saturday talaga yung day off niya. Kaya nagkakasama kami. Minsan kasi yung mga amo ko nakikiusap na mag-day off ako ng Sunday kasi pag Saturday, kunyari may bisita sila or may gagawin sila, mga gano'n. So, yun.
And then, actually, this week sana ang day off ko is Sunday. So, nakiusap lang ako. Sabi ko na, can I take my holiday on Saturday like that? So sinabi ng amo kong babae dun sa asawa niya. And then, pumayag naman. So, yun. Magkasama kami. And next week, hindi ko alam kung magkakasama kami. Yes. I hope so, na magkasama kami ulit. Ganyan. Yun lang. Okay, that's all for today. That's all for today. Bye! Take care always. Magdi-dinner na po kami and then uuwi na rin ako mamaya. Bye!